para sabihin nitong si Larga doon na wala namang nagpupunta. Eh ano ho yan? Napakalaking kabalbalan. At wala naman talagang suporta. Walang tao ang mga Duterte. Yan ang totoo niya. Walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na maka3 milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte. Anak ng toko, maswerte na daw maka 3 milyon yung mga yan. Naka 27 million is Senator Bato de la Rosa, renowned of ko na. 26,900,000. O sige, 26,900,000 ang nakuha niyang boto. Nasa yung 3 milyon sinasabi nitong mama na to. Ang problema sa iyo, Larry Gadon, linamong ka ng pwesto mo sa pamahalaan. Nagpakaaso ka sa pwesto mo. Hindi mo naman talaga mahal ng sambayan ng Pilipino. Yan ang tandaan mo, Gadon. Ang kaibahan mo sa mga individual na nakapaligid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga taong nakapaligid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit na ano pang nangyari kay Tatay Digong, kahit na ano pang nangyayari kay VP Sara, oo, pinagtatanggol nila yan, nagsasalita sila dyan. Pero nauuna pa rin na iniisip nila ang sambayan ng Pilipino. Pero ni minsan sa'yo, Larga doon, hindi namin nakita, puro pang sariling interest mo lang ang iniisip mo dyan sa pagsasalita mo na yan sa social media. Ang tanong, bakit ka ba sumikat sa social media? Sige nga, anong dahilan ng pagsikat mo? Dahil nagmumura ka? Dahil magaling kang bumanat-banat? Hindi. Kaya ka lang sumikat dahil sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, sinubukan mo ding lumapit, sinubukan mo rin magpapansin. Pero alam nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang karakas ng mga individual na kagaya nitong si Larry Gadon. Hindi mo mapagkakatiwalaan. Tingnan nyo naman, kung napasama sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mama na yan, ano ho kayang mga kabalbal ng mga pinagsasabi ngayon nitong si Larry Gadon. Kaya tama lang na itong si Larry Gadon, nakita na natin ang kanyang tunay na kulay dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Pansin nyo ho ba, wala na siyang engagement, wala na hong nanonood sa mga video niya kung hindi pag-usapan ng mga Duterte supporter. Pero yung tipong gagawa siya ng trend, gagawa siya ng mga issue, pag-uusapan niya at papanoorin siya, ibig sabihin wala na hong naniniwala kung ano masabihin ng mama na yan. Kaya ho natin pinapalabas ng video na to, gusto ho nating malaman kung nasaan na itong si Larga doon. Gusto ho nating itanong sa kanya kung ano na nga bang nangyari doon sa mga aligasyon, doon sa mga banat mo dito sa mga kandidato ng PDP laban. Kesyo walang mananalo. Hoy, Larga doon. Yung dalawang laglag diyan sa alyansa ng mga manggagamit at mambubudol. Yung dalawang laglag, yang si Amy at yang si Camille Villar, wala ho sila hindi ho sila panalo. Nung binitbit sila ni Pipi Sara, anong nangyari? Nagbago ang usapan. Bigla ho silang nakapasok. Ako yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao. Nakakatawa kayo at nakakahawa. Birayin nyo, ang launching ng inyong proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba, ano yan? Rotary Club? Kiwanes? Lions Club? O PTA? Na ganyan lang? Dapat yan ay malaking venue at libo-libo dapat ang tao. Hindi kayo 100 lang. Naku, nakakahawa kayo. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Kagad masyado kasing mapanghusga itong si Larga doon Kasi Rotary Club, ang liit naman ng venue ng pinagdausan niya. Ano nangyari sa mga kandidato nila? Ayun, puro talo. Meow. Narinig niyo yan? Baka daw 3 milyon lang daw ang makuha na boto. O Gadon, ano ngayon? Ang nanguna Gadon, PDP laban. With 27.1 million. Ay, nako. Alam mo Gadon, ang totoong nakakaawa, ikaw. Una, disbarred ka na. No? So, hindi ka na attorney. Sayang naman yung pinag-aralan mo. Tinanggal yung pagiging attorney mo. Pangalawa, hindi ka rin naman nananalo eh. Tumakbo ka nung pagkasenador, talo ka rin. At pangatlo, mas napatunayan namin talaga ngayon na si Larry Gadon ay bobo. Meron ba? Pang-apat, kung hindi ka pagawan ng gawa-gawang pwesto ni Marcos Jr. sa kanyang administrasyon, wala silang paglalagyan sa'yo. Yun ang matindi ho doon Yung Poverty Alleviation, Special Assistant to the President. Anak ng toko, kung hindi ka pa bibigyan ng gawa-gawang, anong ginagawa ng DPWH?
Anong ginagawa ng DOLE? Hindi ba nila malaman kung gaano karami mga ipapayo kay Marcos Jr. para maibsan ang kahirapan sa ating bansa? Poverty Alleviation Special Assistant, anak man to kwa. Ganon. Night na. Isa ka na dun sa mga individual na ika nga tapos pagkatapos ng termino ni Marcos Jr., isa ka na rin sa mga matatapos, ika nga. Dito tayo kay ate, no? Nakita lang ho natin ang video na to sa social media. Gusto lang ho natin ibahagi sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang tunay na dahilan. Bakit yung mga ordinaryong Pilipino mahal na mahal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan nyo Bakit ito ko mga nga ba kababayan. pinaglalaban si Duterte? Lagi niyong Yan. sinasabi, ang dami inosenteng na damay. For Aba, ano to yung mga linyahan nitong si Madam para siyang para siyang nagbo-vlog yung yung mga nagluluto ayos to parang voiceover ba me ganun. kasi, kung di niyo pupuksain yung mga adik, kayo naman ang pupuksain nila. Take the Yan. risk for better result. Ganun din naman yun. Kung di nila susubukang ubusin ang adik ang uubo sa inyo. Mamili na Correct. lang kayo. Sa mga nagtatanong, pati ako naniniwala sa research ng mga anti-Duterte. Natatandaan niyo ba si Aling Sheila? Kung di siya nabuking, malamang kasama siya sa mga research niyo in future. Sinasabi niyo na namang hi si Kitty. Mukhang lasing lang naman yung picture. Apakabayas ninyo. Yung iba nga umingiwi na pinagtatanggol niyo pa. Dami ning tatanong. Nako, ikaw naman na Sheng, wag naman ganon. Ikaw tuloy-tuloy mo yung pagbablog mo yan, Madam, ibang klase. Yung iba nga daw ngiwi-ngiwi na pinagtatanggol niyo pa. Hoy, may binabanatan. Mga ensaymada Italianista vlogger, yung mga bayaran ni Marcos Jr. Binabanatan kayo nitong si ate. Ngiwi na daw, pinagtatanggol niyo pa. Bakit daw hindi inuunan ni Duterte ang puno ng adik? May magising kasi kayo sa realidad. Nagtataka kasi kayo bakit adik at mga pusher lagi ang nauuna. Ang laban kasi ng buhay, hindi patapangan yan. Pagalingan yan. Kung hirap kang masupi lang tindahan, alisan mo ng customer. Kusang magsasarado yan. Ang galing nung ang galing nung si ate na to. Hindi mo naman talaga mauubos yan Ika nga, ubusin natin yung mga parokyano nila. Yung mga nagbebenta at yung mga gumagamit. Paburo tayo doon. Kasi kahit ano pang problema ang pinagdadaanan mo, hindi susi ang illegal na droga na yan. Imbis na mabawasan ang problema mo, lalong dadami pagka gumamit ka niyan. Sigurado. Meron kang isang problema. Ngayon gusto mo solusyonan, gusto mo magpalimaglipang, gusto mo relax ka nga, bumanat ka niyan. Yung isang problema mo na yon, imbis na mabawasan, yung isa na yon, magiging 1 milyon na problema yon. Kasi pagka nalulung ka dyan, iisipin mo na sinong nanakawan mo, saan ka i-score, baka mahuli ka, mapapraning ka. Naku, dami mong problema dyan. Di ba? Yan ang problema pagka bangag ka. Yung mga nasa Malacanang, pagka nawala na sa pwesto yung mga yan, mapapraning na din yung mga, hindi nila malalaman kung sila i-score. nga kung alam mong talo ang pagbira mo sa kanan, di sa kaliwa mo banatan. Bakit ko nga ba pinaglalaban si Duterte? Ayun, doon ako nagtatapos ang dahilan kung bakit pinaglalaban itong si ate cute, yang si dating Pangulo Rodrigo Duterte dito sa bahagi ng video natin na to. Alamin natin dito kay Senator Rodante Marcoleta kung ano ang kanyang mga ilalatag dyan sa pagkakaproklama, pagkakapanalo niya dyan sa nagdaang 2025 senatorial election. Pero hindi pa po tayo tapos sa issue ng Dayan kasi tayo naman dito hindi para ika nga ng mga kandidato natin, hindi natin sinusulong yung manual counting na yan. Hindi recount manual counting. Kasi hindi naman tayo nagbilangan Ngayon pa lang tayo magbibilangan. Manual counting, hindi recount. Hindi tayo magre-recount kasi hindi pa tayo nagbilangan. Ang bumilang yung makina. So hindi ko kinukonsiderang bilang yon. Dayaan yung mangyari doon. Ang atin dito, kailangan magkaroon ng manual count. Manual counting. Yun ang atin dito. Manual na pagbilang sa mga boto. Yun ang kailangan natin. Hindi recount. Hindi pa nabilang yung mga boto natin. At hindi ako naniniwala nagkaroon ng tamang bilangan. Nagkaroon ng transparent na pagbilang yung mga makina na yung mga palsipikado yung mga yan. Walang kwenta yan. Ito kaya Para makapanayam si Rodante. Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo dyan. Kasama si Senator Marcoleta. Exclusive. Yung klase naman talaga. Oo. Net 25 palakpakan natin. Yan ang mga yung mga interview Siyempre, yung tipong tayo dyan, kahit hindi tayo miyembro ng INC, tayo believe sa organisasyon na yan. Ibang klase sila. Nung nagsagawa sila ng malawakang rally nung January, nakita nyo kung gaano ka-organisado, gaano ka-disiplinado. Di ba?
nung sinabi nila na hindi na mapapanalo na nga yan si Rodante Marcoleta. Ano nangyari? Nag-top 6 siya. Tinalo niya si Lacson, Soto, Camille Villar, Amy Marcos sa paramihan ng boto. Mahusay mahusay. Kaya ngayon naiintindihan ko na kung bakit pinagkakatiwalaan nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang INC dahil talagang organisado, sila yung matapat, sila yung mahusay. Magaling. Pakinggan natin ito, game. Para makapanayam si Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo. Kasama si Senator Marcoleta. Yes, magandang hapon sa inyo, Reg. Tuwing kasama natin ngayon. Hindi pa ready itong si Sen Marcoleta. Sabi niya, okay na, sige na, diretso mo na. Hindi ko naririnig. Sige, diretso mo na. Si Senator-elect Rodante Marcoleta na fresh mula sa kanyang proclamation. Sir, kamusta? Ano pong nararamdaman natin ngayon? Siyempre, masaya tayo sapagkat naihayag natin ang ating... Ako doon na lang ako sa reporter. Kaya Ate Chubby na lang ako. Mga reporter ng Net 25 magaganda, si Ma'am Eden Santos, itong si Ate reporter, gaganda. Magpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na sumuporta sa atin. Sen, yung Miro system, ayusin na natin. Kung sino man nakahawak ng Committee on Electoral Reform, pag-usapan nun natin ng maigi, magkaroon ng hearing in aid of legislation kung bakit ang daming overvote. Kung bakit iba ang linalabas na resibo doon sa binoto ng mga botante. Yun. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Hindi ko lang siyempre masabi ng... Sasabihin ko na, mga kababayan nating taga-INC, talagang solido. Nakita ko natin yan doon sa pagtayo nila sa tama. Hindi dahil suportado nila si BP Sara o kung sino pa man. Ang panawagan nila noong January 13, magkaisa. Itigil lang impeachment. O pinagpatuloy nyo, yan tuloy naging senator. Wala kayong problema. Nagpatong-patong ang mga problema nyo. Ngayon yung impeachment na nalabas sa sambayan ng Pilipino na talagang nagkaroon ng bayaran. Diyan sa pagpirma ng mga congressman. O hindi nyo sinunod ang kagustuhan, ang gustong mangyari ng marami sa ating mga kababayan. Ilang bumoto ba kay Senator Rodante Marcoleta? Para yung 15 million. Kasi ito talaga, diretso to sigurado si Senator Bato de la Rosa. 20 million na Pilipino na sinasabi na magkaisa tayo, itigil natin yung impeachment na yan. Anong ginawa ni Tabalos? Tinuloy. Anong nangyari? Nag-number 1 ang mga kandidato ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, nanalo itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero malaki-laki yung nangyaring dayan. 16 million, mga kababayan 16 million overvote. 16 million. Paano na lang kung yung 16 million na yun, meron isang boto itong si Atty. Vic Rodriguez. Paano na lang yung majority dun sa 16 million na yun, let's say 13 million, Duterte ang binoto ng mga yan. Malamang sa malamang, ibang letrato ang nakikita natin ngayong mga panahon na to sa mga nanalo ng pagkasenador. Tama, mali? Kaya tayo dito nakikiisa sa panawagan na magkaroon ng manual na pagbilang sa mga boto. Yun. Diretso, pero alam naman ng buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Pag-upo sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan Talagang gustong-gusto kong maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado. Yun naman ang aking inaasahan. Palagay ko makakamit natin yan. Lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin. Kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talagang hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa.
Wedge, meron ding linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Ang ganda ng ano talaga, itong si Senator-elect Rodante Marcoleta. Maganda yung mga ano niya, plataforma niya. Hindi naman naitago yung kuryente, presyo ng pagkain. Yun kasi yung urgent. Urgent na pangangailangan ng ating mga kababayan. Impeachment, urgent na pangangailangan. Hindi ho. Urgent na pangangailangan dito, presyo ng pangunahing bilihin, kuryente. Yan hong mga importante mapag-usapan ngayong mga panahon na to. Pero nakalatag na yung impeachment. Questionin daw ni Sendante kung yung pagkakalatag na yan, sumunod ba sila sa alituntunin ng impeachment o sa paghahain ng impeachment o marami silang linabag. Kasi kung yung pag-uumpisa ng proseso mali na, lahat ng ginawa nila na yan, puro mali na ho yan. Yun o yung atin dito. Kaya kailangan mo nung silipin talaga kung baka nga di nga tayo sigurado kung meron talagang impeachment. Kasi yan si Kong Dante, yan si... Sorry sorry Sen kakamali ako Pero tayo, alam nyo, talagang ano dyan, mahusay ho yan, no? Yung pagkakalatag ng yung mga ensaymada at talyanista, mga dilawan at mga pinklawan, bantay kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Baka inaasahan nyo may impeach itong si BP Sara o matutuloy ang impeachment na yan, maya-maya pala, hindi naman pala, di ba? Dahil maraming pagmamalabis naganap sa sa pagkaka-impeach ni BP Sara dyan sa House of Representatives. Tanungin na lang natin itong si Congressman Toby Chango. Di naman yan, kumbaga, transparent naman yan. Senator, hindi ako sanay ng Senator Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Pwede ba namin malaman ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Pansin ko din, medyo medyo makabagbag damdamin ng konti yung mga litanya nitong si Senator Rodante Marcoleta doon sa kanyang talumpati. Napanood nyo naman, di ba? Hindi na natin ginawa na reaction video. Gusto ko ipasadaan nyo ng isang beses. 12 yun, wala lang si Kiko Pangilinan. Ilinatag ko lahat ng speech talumpati ng mga nanalong senatorial candidates sa kanilang pagkakaproklama kahapon. Doon sa huling video natin kagabi, kung napanood nyo yun, yun ho lahat ng mga sinabi ng ating mga kandidato. Yung mga nanalong pagkasenador sa nagdaang election. Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon. Tulungan, hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Di ba? Yang mga ganyang klaseng sana, okay Pagka sincero ang nagsasabi, naniniwala tayo. Yung solusyon, tulungan, hindi lang patutsadahan, sisihan sa kung ano pa man, di ba? Naniniwala tayo pagka yung mga litanya na yan nanggagaling dun sa mga individual na yung mga lumalabas na salita sa mga bunganga nila, hindi parang nanggagaling sa bubutas ng ilong nila, di ba? Yan mga ganyang klaseng litanya. Pagka yung si Rodante Marcoleta, sinabi niya, dapat kailangan natin solusyon sa mga problema. Kailangan natin hindi turuan. Yan ayon doon sa sinasabi ni BP Sara noong mga nakaraang buwan. Hindi, hinayaan nyo na lang sana akong magtrabaho kasi marami tayong problema. Anong ginawa nyo? Yarin lamang nandyan na yan, Sen. Alam nyo na kung gagawin dyan. Ako talaga, inaabangan kong sumalansan tong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado kasi hindi ho hindi ho sa lahat ng naging senador sa mga nakalipas na kongreso, sa nakalipas na 1 dekada, 2 dekada, masasabi ho natin na maihahanay ho natin itong si Rodante Marcoleta doon siya kung dekalibre. Kalibre 38 30 di ba ko? Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talaga sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo isang bansa, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Kapag hindi tayo nag-umpisa sa pagtutulungan, baka kung saan tayo mapunta. Yun lang naman ang gusto kong
bigyan ng diin sa aking pagsasalita. Pwede, At Grabe, itong si VP noong mga pagpasok ng administrasyon, di ba? Siya, talagang all out po siya. Ika nga, gustong-gusto ko niyang tumulong. Gusto ko niyang, ika nga, yung unity na pinagmayabang nila, binandera nila nung nagdaang eleksyon. Talagang gustong tayuan ni VP. Kaso ang problema, itong mga ambisyoso dyan sa House of Representatives, hindi ho nila napigilan yung kanilang paglalaway. Paglalaway sa pwesto. Paglalaway dyan sa mga matataas na pwesto sa mga susunod na panahon. Kaya ang nangyari, imbis na maisaayos ang unity, maging okay ang unity, nagkanda hendot-hendot ho. Dahil sa mga kabalbalan itong si Tambaluslos. Dahil sa pagiging inggit. Anong inggit-inggit? Kung gusto mong mahalin ka na sa bayan ng Pilipino, magtrabaho ka, kagaya ng pagtatrabaho ng mga Duterte, ayusin mo yung Tacloban, ayusin mo yung Leyte. Gawin mong yung mga kuryente, lagay mo sa ilalim ng lupa. Gurgurin mo yung mga buwang diyan sa Leyte at yung mga nagdudurog. Gurgurin mo. Yung mga nagtitinda ng droga, gurgurin mo. Sa gayong paraan, makikilala ka, mamahalin ka ng iyong mga kababayan na talagang ang mga ordinaryong mamamayan dyan sa Leyte, talagang gusto mo mapangalagaan. Yun ang dahilan kung bakit minahal ng ating mga kababayan. Yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy mo ako. hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasing itama. Hindi pansarili ang pagsiservisyo, kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang kayo ay maging tulay or bridge para po pagkasunduin ang, sabihin natin, magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan, kahit napakaganda ng mga panukala, wala mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati. Oo, ako naman, nakalaan na maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng Ano yan, pag yan nagsabi ng ako'y naniniwala naniniwala ako tayo dyan. Sincero yan eh. Hindi yan kagaya ni si Escudero. Hindi yan kagaya ng kung sino-sino nagsasabi ng pagkakaisa. Noong nanawagan ng pagkakaisa ang INC, pagkakaisa talaga. Lumabas sila, nagkakaisa sila doon sa isang adhikain na i-address natin yung mga maiinit na issue, kumbaga yung mga problema ng bansa natin. Tigilan natin impeachment. Hindi sila nakinig yan. Senator si Rodante. lahat ng stakeholders para umunlad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay. At ako siguro ang, kung kinakailangan pilitin natin sila, ay gawin natin. Baka sakali, magkaintindihan kami. At doon sa pagkakaintindihan, ang pinakaunang akbang dyan, Sen, maiuwi sa Pilipinas ang aming pinakamamahal President Rodrigo Duterte. Nagulat tayo dun sa message, akala ko natin buti na lang, hindi pala yun. Kaya napatahimik tayo, sabi ko, ano nangyari dito? Ay, tama, teka lang. 1, 2, tama. Di ba? Yung paghilom, pagkakaisa, ang pinakaunang akbang dyan, Senator-elect Rodante Marcoleta, makauwi sa Pilipinas si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa kayong paraan, mapag-uusapan na natin yung pagkakaisa at kapayapaan. Pero habang nandoon sa daing Netherlands, ang leader ko, namin, at karamihan sa mga kababayan nating nagmamahal sa Pangulong Duterte dahil sa pinakita niya serbisyo sa ating mga kababayan, hindi o magkakaroon ng tapat at tunay na pagkakaisa dito sa bansa na to. Hanggat hindi na uuwi ang presidente namin sa Dahig, papunta sa Davao City. Hanggat hindi nangyayari yon, malabo pa sa sabaw ng pusit na magkakaroon tayo ng ganyang klaseng usapan dito sa bansa na to. At malamang siguro, alam na rin. Kasi yung sugat sugat. Hindi maghihilom yung sugat na yan habang nandun sa Dahig si Tatay Digong. Kagaya ng nangyari dito sa mga Marcos. Hanggat hindi napalibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr., yung sakit ng loob ng mga Ilocano, hindi nawala yan. At ang pagpapalibing na yan, alam naman natin kung anong kadahilanan yan. Hindi dahil doon dahil sa
binoto ng mga Ilocano si Tatay Digong. Hindi doon, kasinungalingan yun. Pwedeng sabihin ni Tatay Digong na hindi, mahirap eh. Sa susunod na lang na administrasyon, doon yung papag-usapan. Presidente na yan, magagawa nyo. Yun, kumbaga, yun ang tama, yun ang naaayon sa batas. Kaya yun ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung yan, hindi labag sa batas ang pagpapalibing kay Marcos Sr., hindi ko gagawin yan ni Tatay Digong. Maniwala ko kayo sa akin, abogado yan. Ngayon, kung talagang yung panawagan ng pagkakaisa, ang ating, kung gustong tumalima ng administrasyon, ng kung sino man sa pamahalaan, kailangan ho natin mapag-usapan muna yung mga kaparaanan kung paano natin maibabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang kanyang pinakamamahal. Ayun. Siguro, one last point po, Senator Marcoleta. Bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, makahanap tayo ng mabubisang pamamaraan para sa pagunlad ng bansa. Hindi yung batuhan ng walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang hihigit pa rito eh. Yan, sincero yan. Pagka sinabi niyang ganyan, ibig sabihin, yun ang laman ng puso, yun ang kailangan, yun ang dapat nating gawin dito sa bansa na to. Pero kung yung mga litanya na yan, manggagaling dito kay Bam Aquino, kay Kiko Pangilinan, malaking kabalbalan. Malaking kasinungalingan yan. Pero dahil yung mga litanya na yan, nanggaling kay Senator Rodante Marcoleta, tayo'y naniniwala. Sa dami ng problemang ito, kapag hindi natin ito in-address, at paano natin na-address yung kung paragi na lang ito, nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila eh. Ito lamang impeachment na parang nakabara sa lamunan natin. Paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lalamunan mo? Nag-aaway-aaway ang ating mga opisyalis. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-aaway. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro, gagawa na ako ng paraan na itiigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang isulong yan. Pero sa ganang akin, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro sapagkat hindi na matatapos sa 19th Congress ito eh. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate palagay ko eh. Hindi ko malaman kung paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang. Ay, shoutout kay Jingy Luistro ha. Yan ang makakasagupa mo. Tinanggal-tanggal nyo dyan sa mga committee dyan sa House of Representatives. Tinanggal-tanggal nyo sa chairmanship, sa mga membership ng mga komite. Pati dyan sa Committee on Appointment, tinanggal nyo rin itong mama na to. O, ngayon, nasa na yung mga maaangas na kesyo. Kung pasensya na, di ka makakapag-motion kasi hindi ka kasama sa committee. O, ngayon, ano kayo? Nasa na yung mga mayayabang na binabanatan itong si Rodante Marcoleta na Senator, Congressman, pasensya na, you cannot make any motion because you're not part of this, di ba? Ganon doon nila binabanatan yan hanggang umalis na lang. Kasi pwede naman nung magsalita, kung dumaldal-dal ka dyan sa mga komite, para mailagay lang sa record na nagsalita ka. Pero hindi ka pwede mag-motion kasi hindi ka kasama doon. Pero yung si Senator Marcoleta, nung mga kapanahon na hindi kasali. Magsasalita ako dyan. Hindi ako kasali, hindi. Pupunta ako dyan. Nantaw ko, dadala ako madaming hopya dyan. Bibigyan ko kayo.
Diba? Yan ang ano niyan yan ang mga diskarte niyan Hindi siya kasali sa komite, pupunta siya, magsasalita siya. Ngayon susubukan niyang gumawa ng, ang matindi dito, tatanggalin siya sa committee niya, membership o vice chairmanship o chairmanship o, di ba? Tatanggalin siya. Hindi man ho siya aabisuhan o Rodante Marcoleta, wala ka na ha. Papalitan ka na namin, ibibigay na namin dito kay Joel Chua o dito kay Valeriano, kung kanino mang Poncio Pilato yung committee mo, ha? Walang walang aso o pusa o wala ka na ha, tanggal ka na namin. Walang ganoon. Magkakagulatan nilang pupunta sa isang komite itong si Rodante Marcoleta. Sa pagkakaakalang, kasama pa siya. Magugulat siya. Magmumusyon siya. Oy, teka, di ka nakasama. Huwag ka na magmusyon. Pamira, di ba? Ang kukups ng mga kasama niya doon. Ang kakapal ng mukha talaga. Sa totoo lang. Ngayon, ito ang tanong. Ace Barbers, Dan Fernandez, Paduano, Abante, nasaan na yung mga maaangas na inaagawan pa ng hopya itong mama na to? Nasaan kayo ngayon? Ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan Senator Marcoleta, si Wedge po ito, may mga lumalabas sa social media na gusto ho kayong iluklok bigang magiging Senate President ng papasok na 20th Congress. Sino kaya yung mga nagtutulak? Sino yung mga nagtutulak na yan na gawing Senate President yung si Rodante Marcoleta? Sino yung mga yan? Magtaas ang kamay. Kasama ka pala PH. Tingnan natin, pakinggan natin to si Senator-elect Rodante. Sino raw ang magluluklok sa akin? Parang ipinupush po yan ng mga netizen. Okay. Yan naman pala di ba? Para maging Sen, SP Marcoleta. Ikaw ang karapat-dapat na maging Senate President. Hindi dahil taga-suporta ka ng mga Duterte, dahil isa kang Iglesia ni Cristo. At ng mga Iglesia ni Cristo matapat. Ang mga Iglesia ni Cristo mapagkakatiwalaan. Ang Iglesia ni Cristo umaayon doon sa tama. Yun ang mensaheng inihatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aming mga taga-suporta niya. Gusto ka namin maging Senate President dahil ikaw ang karapat-dapat. Ika nga, hindi ka magiging aso ng kung sino mang Poncio Pilatong nasa Malacanang. Hindi ka magiging tagahawak ng champagne nitong si Lisa Araneta Marcos. Hindi pwede. Hawakan mo ba champagne? Bibigay mo ba kung sakaling agawin? Yun ang tanong dyan. Sen, ang tanong, kung sakaling aagawin ba sa'yo ang champagne, ibibigay mo. Si malamang sa malamang, ilalaglag mo. Kung hindi ko bibigay. Senate President ako. Kinukuha champagne ko. Excuse me? Meron ganun yun. Excuse me? Teka lang, marami dyan, kuha ka. Lagugin mo lahat ng alak dyan. Huwag mong kunin akin. Hindi mo ako tagahawak ng champagne. Takot si Kile. Diba? Takot si Kilay kasi alam niya may kaalalagyan siya. Yun ang problema dyan. Pero itong si Rodante Marcoleta, walang mawawala dyan. Yan sabihin ko sa inyo. Natalo yan ang nawalan ng sambayan ng Pilipino. Kung di siya nakapasok sa Senado, kagaya ng mangyari dun sa mga kasama niya sa Duterte. Yang si Rodante Marcoleta, nagkaroon na yan ng intimate moment sa mga kasama niya dyan sa PDP. Kumbaga nakilala sila nila isa't isa. Kumbaga nagkaroon na sila ng tansyahan kung ano ba talaga yung mga plataforma mo, anong gusto mong mangyari. Kaya nung bandang huli ng eleksyon, talagang gusto nila magkakasama sila Kasi yung mindset nila, kung paano mapapaganda ang ating bansa, hindi siya kung ano pa mga kadahilanan na sinasabi ng mga pinklawan, dilawan, mga talyanista, tensaymada. Wala akong katotohanan niya mga yan. Ito na. Let's keep to the good party ka nga. Mag-impeachment na tayo. Pagpasok, Sen, privilege speech kagad. Anak ng toko, unang entrada pa lang, wala nang picture taking. Wala nang yung tipong class picture ng 20th Congress. Wala, basura yun. Lang kwenta yun. Pag-apak sa plenaryo, privilege speech kagad. Sabi siguro ng mga tag dito, yung mga kasama niya, init mo naman. Sintang init mo naman. Di ba? Tuloy natin. Alam nga naman tatanggihan ko pag niluklok nila ako. Di ba? Wala naman sigurong tatanggi dyan.
Meron hong Basta ako pinangangampanya ko to. Pinangangampanya ko maging Senate President. Tapos kung itong si ang magiging niya Vice Senate President, yung pro tempore kasi hindi nila maintindihan yun eh. Yung Vice Senate President niya sino ba maganda? Kung saan nakapasok itong si Attorney Vic, no? Ay hindi. Ang pro tempore niya si Bato de la Rosa. Yan. Ang ganda ng laban diyan, Brad. Senate President, Vice Senate President, Bato at Marcoleta. Lumalabas na kayo raw po ang susunod na Miriam Defensor Santiago ng Senado ngayon. Ako wag kayong magalit. Wag niyo naabutan ko si Defensor. Magaling si Ma'am Miriam Defensor Santiago. Kumbaga magkakalibre itong dalawa na to eh. Pagdating sa pagkakaintindi nila sa batas, yung kanilang mga kung paano mag-isip, 'di ba? Yung prinsipyo, 'di ba? Naniniwala tayo na tong dalawa na to, kumbaga magka-level. Pero dito sa isa na to, base sa naging track record nitong si Rodante Marcoleta sa mga nakalipas na taon, mas bumabaling ako dito kay Rodante Marcoleta. Mahusay yan si Miriam, siya talagang maprinsipyo. At siguro yung pagkakaparehas nila, yung tipong hindi nyo ko pagsasalitain. Pag nagsalita ako, manahimik kayo. Ganun yung vibe. Kasi may vibe yan eh. Yung vibe na nararamdaman ko dito kay Rodante Marcoleta. Senator Marcoleta. Siguro doon sa patakaran ng kanyang paglalatag ng kanyang mga gustong gawin, yung kanyang mga pamantayan, yung kanyang... Dahil sa abogado rin siya, so siguro doon nagkakapareho kami ng approach sapagkat siya o ako parehong nakabatay lang sa batas ang gusto naming paraan ng paglalatag ng kung anumang aksyon ang gagawin namin. At siguro dahil sa may katapat